Magandang araw! Sa ngayon ay tatalakayin natin ang dalawang modelo. Ang modelong magkahiwalay at ang modelong magkaaral. Ano nga ba ang modelong magkahiwalay? Ang modelong magkahiwalay o sheltered course model ay isang estratehiya sa pagtuturo na inilalapat sa mga mag-aaral na may iba't ibang antas ng kasanayan sa wika, partikular na para sa mga mag-aaral na may limitadong kakayahan sa pag-intindi o pagsasalita sa pangunahing wika ng pagtuturo sa isang institusyon. Ang modelong magkahiwalay o sheltered course model. Halimbawa sa pagtuturo, isinagawa sa mga institusyon ng edukasyon upang magbigay ng espesyal na suporta at gabay sa mga mag-aaral na may mga kakulangan sa wika o antas ng kasanayan sa isang partikular na kurso o asignatura. Identifikasyon ng mag-aaral. Ang mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang suporta sa wika ay kinikilala. Ito ay maaaring batay sa mga pagsusulit sa wika, pagsusuri ng gawain o iba pang mga hakbang na pang-eksaminasyon. Pagbuo ng grupong mag-aaral. Ang mga mag-aaral na nangangailangan ng suporta ay pinagsama-sama sa isang espesyal na klase o grupo para sa naturang kurso o asignatura. Ito ay nagbibigay daan sa mga guro na maglaan ng mas malaking atensyon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral na ito. Pagsasagawa ng pagtuturo, ang mga guro ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng tulong at paggabay sa mga mag-aaral. Ipinapakita ang mga konsepto ng asignatura ng malinaw. Gumagamit ng mas simple at konkretong mga halimbawa at ginagamit ang mas accessible na mga termino. Supplemental na wika o support. Ang mga guro ay nagbibigay ng karagdagang suporta sa wika kasama ang pagsasanay sa pagsasalita, pagsusulat, pag-unawa sa teksto at iba pang mga aspeto ng wika na kailangan para sa pag-aaral. Pagtataya at pagsusuri. Pagsusuri sa mga mag-aaral upang matukoy kung paano sila nag-a-advance. Pagbibigay ng mga pasulit, mga proyektong panggrupong gawain o iba pang mga paraan ng pagsusuri ng kanilang pagkatuto. Paggamit ng makabago at kaakibat na teknolohiya. Paggamit ng mga teknolohiya tulad ng audiovisual presentations, online learning platforms, at iba pang digital na kagamitan upang palakasin ang pagtuturo sa mga mag-aaral. Pagsasagawa ng pagsusuri. Matapos ang asignatura, ay ini-evaluate kung nagkaroon sila ng pag-unlad sa kanilang mga kasanayan sa wika at pag-unawa sa mga konsepto ng kurso. So ngayon, aking ipagpapatuloy ang pagdidiskusyon para sa modelong magkasanib or the adjunct model. Tingnan ang larawan dito. So ang larawan ay nagpapakita ng halimbawa ng modelong magkasanib. Katulad na naman ito, una ang mga nilalaman ng mga kurso patungo sa pangalawang wika hanggang sa classroom na sheltered. At isa naman para sa agham patungo sa unang wika patungo sa pagtuturo. At mathematical patungo sa unang wika hanggang sa pagtuturo. Agham patungo sa unang wika hanggang sa pagtuturo. So sa modelong ito, nag-e-enroll ang mga mag-aaral sa dalawang magkaugnay na kurso. Nilalaman sa ideyang ang dalawang kurso ay nababahagian ng nilalaman. Tuon sa modelong ito ay ang koordinasyon ng mga nagtuturo sa mga layunin at takdang aralin. So ang focus ng modelong ito ay dito nag-enroll ang mga mag-aaral sa dalawang magkaugnay na kurso. So ano nga bang mga halimbawa rito? So ang halimbawa dito ay kagaya na lamang ng mga kurso sa kolehiyo na kailangan mong kumuha
ng dalawang kurso na magkaugnay para sa iyo ay mapadali at mapalawak ang iyong kaalaman tungkol sa kursong iyong kinuha. Yun lamang. Maraming salamat.